Eto mga kababayan ko, sinagot na. Sasagutin ko lang yung paratang nito sa PSG. Hindi yan palusot na mga durobo ng mga mambubudol, Maharlika. Sa tingin nyo, saan mo padadaanin si Marcos Jr.? Ha? Sa PSC, mga kababayan ko. Tingnan nyo ha. Hindi na pala ngayon. Alright, di ba? Inulat ko sa inyo yan. Binago nila. Nag-create na naman si Puting. But anyway, statement of Nelson Morales. Right. Nelson Morales is one of the official sa PSC ngayon. Ang sabi ka dito, yesterday the Philippines arena experienced an unprecedented influx of the 40,000 individuals eagerly attending a concert. Correct. 40,000 sa bibig mo na nanggaling at nabasa mo. Resulting in unforeseen traffic complications along the route. Sa ilalim ng lupa. Saan mo padadaanin si BBM? Saan mo paliliparin yung saan mo paliliparin tong presidential convoy? Kung traffic at hindi na nga makadaan doon sa NLEX. Antindi mo eh. Di ba? Kaputahan nito ni Morales. Napakasinungaling, unforeseen. Tanginan niyo, araw-araw traffic sa Pilipinas. Uy, araw-araw traffic sa Pilipinas, sasabihin mo, bakit? Sa NLEX ba nagtatraffic? Magtatraffic lang sa NLEX, makinig kayo magtatraffic lang sa NLEX kapag may concert, kapag hindi makadaan sa Balintawak entrance, kapag nagkakaroon ng baha sa mga mabalakat, at may bagyo. Nagkaroon ng traffic doon dahil may concert kamo. Ang ano ka eh. Tapos mumurahin mo. Hindi nyo akalain, hindi nyo na-future, hindi nyo na-anticipate na magkakaroon ng traffic. Hindi na-anticipate na magkakaroon ng traffic. Na-anticipate nga nila kaya nga gumamit ng presidential helicopter eh. Gulo mo kausap, sobra ka na. Tuloy natin. So ito yung mga palusot lamang ng mga durobo, ng mga mambubudol. Ang tawag dyan, ginamit nila yung utak nila. Saan ka ba naman makakita? Isama mo yung presidente dun sa traffic. Pag hinawi ng PSG yan, pag hinawi ng Hagad yan, edi nagkataon na si Pangulong Bongbong Marcos. Viral na naman. Si BBM, hindi sumusunod sa batas trapiko. Okay? Sabi ko, recognizing that this traffic situation poses a potential threat to the security of our president. Correct! Threat talaga yun. Diba? Threat talaga yun. Di mo pwedeng ihalo ang presidente sa gitna ng traffic at maiipit ang presidente. Diba? Hindi isasang-alang-alang ng PSG ang kanilang buhay para lang dun. Haba pa ang laban. May 2028 pa eh. The PSG took decisive action by opting for the presidential chopper. Really? In the first place, ang panonood ng concert, pinaplano yan. Hindi lang, trip ko ngayon, manonood ako ng concert. Eh bakit? Pinlano nga nila mga kababayan eh. Alam mo, ang gulo niya. Ang gulo niya. Ang gulo niya. Ini-emphasize niya yung salita ng statement ng PSG. Sinasabi niya, gusto niya ipaliwanag sa elaborate. Pero sa sarili niyang litanya, sa sarili niyang boka ng bibig, nahuhuli rin siya eh. Simple, mga kababayan ko. Kung sinabi pala ng PSG sa statement nila na na-predict nila na magkakaroon ng traffic dyan, traffic collision dyan, nagdesisyon na sila na gamitin ang presidential plane. Number 1, gamitin ang presidential plane, kunin si Pangulong Bongbong Marcos sa pick-up point and dalhin sa Philippine Arena. Mga kababayan ko, yun ang ginawa nila. Second, mga kababayan ko, ano na prediction nila mga kababayan? Ano pa? Threat na pwedeng mangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos sinabi niya dito na dapat kung aatin daw ng ganyan, pinaghahandaan yan. Hindi naman tanga-tanga si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan ko. At hindi rin anga-anga yung PSG, mga kapatid. Of course, ilang araw na nakabalandra ang muka ng Coldplay concert. A month ago, nakapost na yan na magkakaroon ng concert ng Coldplay, mga kababayan ko. Kaya matagal nang pinagplanuhan yan, mga kababayan.
Na high blood mo na naman ako, Maharlik eh. Nakakaano ka na eh. Natural. Alam na nila yan. Hindi ka lang talaga sanay. Problema sa'yo, dahil mong in denial. So kasalanan ng PSG. Sabihan mong anga-anga ang PSG. Kung ako tatanungin mo, papalakpakan ko yung PSG. Sino nag-isip niyan? Sino nag-initiate niyan? Papalakpakan ko eh. Bakit? It's very safe way para iligtas yung presidente at saka naman threat. Natural. Sundalo yung mga yan. Ang critical thinking yan. Any day, anytime, anywhere. Pwedeng mapahamak ang Pangulo, mga kababayan ko. At ang trabaho nila is designed to protect the president. Diba? Naging PSG ka pa, idadaan mo rin pala sa traffic si presidente, makikipag-agawang ka dun ng ticket, diba? High blood mo na naman ako eh. Mas may chopper, hindi ganon. Pero dahil napuso niya ang batas, baka ganon yung nangyari. O baka ngayon naman ang nangyari. Ano sabi niya? Tingnan niyo. In the first place, ang panunood ng concert, pinaplano yan. Hindi lang, ay, trip ko ngayon, manonood ako ng concert, labas may chopper. Hindi ganon. Pero dahil napuso niya ang batas, baka ganon yung nangyari. Ngayon naman, baka ganon na yung nangyari. Sabay bawi ng kalokohan, no? Sabi niyo, pinagpaplanuhan yan, tapos biglang bawi. Baka ganon ang nangyari. Baka ganon ang nangyari. Utya, lumitalya ka dito sa social media na may baka. Nakakatawa ka naman. Tapang-tapang mo, gumagamit ka ng baka. Puntuhin mo. So, anak naman ang concert, walang tao, kayo lang. Diba? Of course. Marami nanonood eh. Maraming mga tao nanonood dun. Diba? Hindi naman pwede si Pangulong Bongbong Marcos lang ang manood nun. Walang ganun. Sabi niya, mga kababayan ko, alangan lang naman daw si Pangulong ang Coldplay mag-concert para kay Pangulo. Eh di maramot si PBBM, sasabay siya sa tao. Alam mo ang pinakita ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko? Alam mo pinakita niya maganda na nakakatuwa, mga kapatid? Alam mo ano pinakita niya, mga kababayan ko? Very humble president. You know why? Pinakita niya na kahit presidente siya, kaya niya sumabay sa mga, alam niyo millennial, alam niyo yung mga mahilig sa music, na mapangkabataan pang youth, di ba? Pang mga batang 90s, 'di ba? Kaya sumabay. Imagine mo, presidente ka na ng Pilipinas, meron ka dapat treatment na maganda na presidente ka, pero hindi, mas pinili niya yung pinakataas, upper box. Tapos makikita niya ng si Coldplay, ganyan na lang kaliit, mga kababayan ko. Imagine that, mga kapatid, 'di ba? Hindi siya pa-fame na tao. Tuloy natin. Ito'y kasinungalingan ng mga buwaka ng ina na hindi nila na-anticipate, kaya wala silang choice kundi gumamit ng chopper. Walang choice. Mga choice. Sa statement nila, sinabi ng PSG, mga kabayan, sinabi ng PSC na intended nila na gamitin at na-predict nila na magkakaroon ng traffic na ganyan. Hindi mo in-emphasize ng maayos, hindi mo pinaliwanag ng maayos, in-explain sa lahat ng tao. Sablay ka dun. Ito'y pambubudol diba? Sa Pilipino. Sobrang pambubudol pala ang ginagawa nila. Ano pa sabi? This decision not only ensured the safety of our leader, but also ano daw? Pambubudol? Wala silang choice kundi gumamit ng chopper. Ito'y pambubudol sa Pilipino. So, walang pambubudol dun, Maharlika. Walang pambubudol dun. Walang binudol. Walang binudol si Marcos Jr. Wala rin binudol si Lisa. Wala din binudol yung anak niya dun. Wala rin binudol yung mga PSG dun. At hindi rin nang budol yung chopper. No? Unang-una sa lahat, walang mambubudol dun. No? Free choice yun. Pamilya yun. Tao pa rin yun. Hindi hayop yun. Tinitignan mo kasing hayop eh. Kasi ako. May tao yan. May nararamdaman din yan. Kung nagkakasakit nga si Marcos Jr. eh. Diba? Tinatamaan din ng sakit. Ikaw pa kaya?
Pambubudol sa Pilipino. Hindi pambubudol ang protektahan ng presidente. The PSG is doing their job to protect the president. No? Hindi mo masisisi ang PSG kung protektahan nila ng gano'n ng presidente. Kung exaggerated para sa'yo at pambubudol para sa'yo, gumawa ka ng sarili mong bansa. Ulo. Baliw na to. Sobrang pambubudol pa lang ang ginagawa nila. Okay, ano pa sabi? This decision not only ensured the safety of our leader, but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Ayan. Narinig mo ngayon yan. Anong sasabihin mo ngayon? Ano? Diba? Ano priority nila? Like I said, ang priority ng PSG is to protect the president sa anumang threat. Diba? Gagamitin nilang equipment nila, yung presidential plane, kanino ba naka-assign yan? Sa presidente. Kahit sinong presidenteng maupo ng Pilipinas, kung manonood lang din ng Coldplay at masasaalang-alang ang seguridad ng buhay niya, gagamitin ng PSG yan. Bakit? Bakit mga kababayan ko? PSG rin ang gagawa ng paraan dyan. Diba? PSG rin ang gaganap. Andyan ang Air Force. Karapatan ng presidente yon na protektahan siya ng kanyang mga security. Huwag mong ipagpilitan. Nabuang ka na talaga. Di ba kailangan protektahan ang puti? Tayo na ninyo, hindi na dapat pinoprotektahan yan. Paano hindi mo protektahan? Ikaw ata. Huwag na daw protektahan. Alam mo, Maharlika, your opinion is sucks for me. Na, mabaho ka. Laway mo, baho. Diba? Correct, diba? Parang Gemma Reaction TV. Walang nabudol dun. Walang nabudol sa ginawa ni Presidente. To be honest, ang ganda nga nung ginawa ng PSG. Kaya tinapalakpakan ko eh. Bakit? Napakadelikado ng lugar na yan. Bulacan. Napakakitid. Pag dumaan ka sa Bulacan, ang tawag namin dyan, lubakan. Kung mag-chopper si Presidente para makapunta doon, why not? Diba? Kung diyan ko ipapasok yung masalita na, kung makapag-unwind siya, why not? Bigay na natin. Napakabigat ang trabaho ng Presidente. Kung tutuusin eh. Kasi buong buhay niya for the 6 years of your life, nakadevoted sa bansa natin. Pagising mo sa umaga, biro mo pagising mo sa umaga, ang puproblemahin mo, almusal mo, tatanghalin mo, memeryendahin mo ang problema ng Pilipinas. Hindi ba nakaka-toxic yun? Shoutout kay Nanay Carmen. Nakaka-toxic yun. Yung manood ba ng concert na yan, ng budol na ba kagad siya? Baka ikaw ang maraming binudol. Baka ikaw Maharlika ang daming binudol. Kasi until now, wala pa rin yung pulburon. Shoutout kay Ma'am Titina Cooking. Diba? Mga kababayan ko, tama ba ako? Baka si Maharlika ng budol sa mga subscriber niya. Hoy, mga subscriber niya, makinig kayo sa akin. Huwag kayong tatanga-tanga. Ha? Huwag kayong tatanga-tanga. Bakit ko nasabi? Isipin ninyo ha, makinig kayo sa akin. Until now, wala pa rin nilalabas na pulburon yan. Oo, until now. Wala pa rin nilalabas na pulburon yan. Tapos kayo, paniwalang paniwala pa rin. Pinaniniwala pa rin niya kayo na meron talagang pulburon. At sinabi niya pa si Duterte nga daw maglalabas. Mga kapatid, di ba kayo niloloko naman tao na yan? Di binubudol na kayo. Tapos aawayin ako ng mga subscriber niya na sinisiraan mo si Maharlika, di ko sinisiraan yan. Siya sumisira sa sarili niya kung ano sinasabi niya. Diba? Dahil yaan ang nagdidestabilisa sa gobyerno. Yaan ang promotor, si Marcos Jr. promotor ng Coca-Cola, promotor ng pulburon. Hindi mo na kailangan pinaprotektahan yung nayupak na yan dahil siya ang pasimuno ng pagsira sa Pilipinas. Ikaw ang sumisira sa Pilipinas. To be honest. Alam mo, yung mga subscriber nito, no? You're wasting your time na pinanonood nyo si Maharlika. Hindi nyo alam. Kala nyo marami. Kala nyo marami nanonood sa kanya. Sino ba to? Si General Macanya, si Sir Soro, di ba? Si Sir Soro.
Si Sir Soro yun eh, may nag-booking na sa akin. Meron pa manonood sa kanya, mga kababayan ko, si Kapitan Dodo, mga kababayan. Tapos sinasabi niya ng mga The Barbie Generals. Tapos mga kababayan ko, di ba? Meron pa mga kababayan ko, meron ba? Meron pa mga kababayan ko. Tapos sabihin niya si Pangulong Bongbong Marcos ang magdi-destabilize sa Pilipinas, dapat to hindi na pinoprotektahan. Punyeta ka. Punyetan to. Magpresidente ka saka mo gawin yan. Tumakbo ka. Tumakbo ka muna ng presidente tapos saka mo diktahan ng PSG. Ha? Pag ikaw na batas, sige, pwede natin gawin yon. Pero nasa saligang batas natin yan eh. Na obligasyon, trabaho ng PSG protektahan si Kuting ng Norte. Mga sus! Diba? Okay? Ano pa sabi? Your continued understanding and support for these measures are crucial in maintaining and safety and well-being of our nation's leadership. Walang leadership sa Pilipinas dahil wala daw leadership sa Pilipinas. Mamaya papaitangan kita ng leadership ha. In the first place, hindi siya leader. Isa siyang walang leader na bangag lagi sa pulburon. Bangag lagi sa pulburon. Okay. Mga kababayan ko. No, ganda to. No? Maganda to. This is the kind na wala daw leadership. No? Mga kapatid, ito papakita ko sa inyo. Meron ako ilalabas sa inyo na magandang balita. Mga kababayan ko na matutuwa po kayo. For sure. No? Wala daw leadership si Marcos Jr. eh. Kuting, wala ka daw leadership. Wala ka daw leadership eh. Pero kakampihan kita, Kuting. Huwag kang mag-alala. Nasa iyo ang panig ni BNK, mga kapatid. Eto, mga kababayan ko. Maganda to ha. Maganda to. Ito yung sinasabihan ni Marley kang wala daw leadership. Excuse me. Wala daw balls ika nga niya, mga kababayan. So ito, mga kapatid. Ito, basahin ko lang ha. Sabay-sabayan niyo po ako. BBM, pinalakas ang pag-abot ng programa sa mga palaboy. Biruin mo, walang leadership to si Marcos Jr. Tapos, nakakuha niya pantulungan yung mga ganito, mga kababayan ko. Diba? Biruin mo, no, laki na pinoproblema ni Marcos Jr. Pati yung mga julubi sa kalsada, pinoproblema niya na. Ayan, no. No. Pinalakas ang pag-abot ng programa sa mga palaboy. Sabi pa dito, mga kababayan, puta ragis ka itad, makinig ka sa akin, ha. Walang leadership si Marcos Jr. Ano to? Ha? Pinalawak at pinalakas ng pamahalaan ng pagtulong sa mga homeless o sa mga nakatira sa lansangan sa ilalim ng pag-abot ng programa ng Department of Social Welfare or DSWD. Mga kababayan ko, nakasaad na inilabas sa Executive Order number 52 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin ng programa na ilayo ang mga street dwellers sa ibang mga mahihirap mula sa kalsada at matulungan na maging produktibong miyembro ng lipunan. Diba, mga kababayan? Walang productive si Bongbong no? Ang galing, no? Maharli ka, no? Wala wala, no? Wala talaga, sabi mo, diba? Liwanag, sabi mo dito. Dahil yan ang nagdidestabilisa sa gobyerno. Yan ang promotor, si Marcos Jr. promotor ng Coca-Cola, promotor ng pulburon. Hindi na kailangan pinaprotektahan yung nayupak na yan dahil siya ang pasimuno ng pagsira sa Pilipinas. Pagsira sa Pilipinas? Wow! Ang galing, mga kababayan. No? Sino ngayon ang sinungaling, di ba? Si Marcos Jr. Sinungaling si BBM. Talagang totoong naniniwala ako kay Maharlika. Si Maharlika nagsasabi ng katotohanan. Pero may ebidensya, mga kababayan ko. Ito. Kwento pa natin, mga kababayan ko. Bukod sa tulong pinansyal, mayroon ding relokasyon, transportasyon, shelter assistance for livelihood na maging employment
assistant and physical support para sa mga benepisyaryo ng programa. Mga kababayan ko, sinabi rin ng pamahalaan na bumuo ng Interagency Committee upang matiyak ang implementasyon ng programa na pangungunahan ng DSWD. Mga kababayan ko, ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, layunin ng pag-abot ng programa na tulungan na masugpo ang kahirapan sa bansa. Mga kababayan ko, bahagi aniya ang mga programa ng administrasyon upang tugunan ang United Nations, mga kababayan ko, na number 1 na sugpuin ang kahirapan sa bansa at matupad ang Social Protection Program para sa mga mahihirap na sektor. Mga kababayan ko, walang ginawa si Marcos Jr., promise. Ay, nako. Marcos Jr. is a weak leader. Weak? Sobrang weak. Diba? Sobrang weak ni Marcos Jr. Ang weak, diba? Yan ba yung presidente na sinasabihin yung walang balls, bangag, skuting ng norte? Isa pa lang yan sa mga nagagawa niyang tulong. Isa pa lang yan sa mga nagagawa niyang maganda sa bansa natin. No? Isa pa lang yan sa mga ibinibigay niya na trabaho being a President of the Republic of the Philippines. Isa pa lang yan sa mga gusto niyang mangyari sa mga mahihirap. Kung mapapansin nyo, yung tatay niya sinusugpuri ng kahirapan. At malapit na natin makamtan dapat yun. Kung mapapansin nyo, ultimo ang palaboy, iniisip ni Pangulong Bongbong Marcos na matulungan. Saan ka ba naman makakita, mga kababayan ko? Maging palaboy ka na. Meron ka pang bahay, meron ka pang livelihood, meron ka pang tutulungan ka pa ng gobyerno. At ang pinakamasarap dito, mga kababayan ko, magpulubi ka, susundin lang natin yung Executive Order number 52 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na magpapatupad ng DSWD. Ngayon, mga kababayan ko, maging pulubi ka na lang din, maharli ka para magkabahay ka sa Pilipinas. Total naman, sa apartel ka lang natutulog. Now, mga kababayan ko, kayo nang bahalang humusga. If si Pangulong Bongbong Marcos ba ay walang magagawa. Kasi biruin mo, imagine niyo, bukod sa tulong pinansyal, may relokasyon at shelter, assistant, livelihood. Ayan, ang sarap nito, financial assistant para sa mga pulubi, sa mga homeless. Mga kapatid. Tapos si Maharlika, marami masasabi. Inutil ka. Kung may taong, kung may taong walang kwenta at this moment, sino ito para sa inyo? Comment down below. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe at mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video.